The power is in you, the power is in me, the power is in us. 2 Peter 1, chapter 1, verses 1 to 11. Sabi po doon, Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. Yes. Through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be Yes. partakers of the divine nature, having Yes. escaped the corruption that is in the world through lust. But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For he who lacks these things is short-sighted even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sin. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Ang background po ng ating text ngayon, 2 Peter. Ang 2 Peter po ay sinulat since the time of writing and sending of his first letter. Kasi po, Peter had become increasingly concerned about false teachers who were infiltrating the churches in Asia Minor. Kaya sinulat ni Peter, nagsulat ulit siya ng pangalawang sulat dahil nga po dumadami nung time na yun na yung mga false teachers. Kaya kailangan proteksyonan niya, ingatan niya, ihanda ang lahat ng mga taga-Asia Minor against dito sa mga false teacher na dumadami at nakakatakot na ang kanilang pagdami. At ang 2 Peter was written for the purpose of exposing, thwarting, and defeating the invasion of false teachers into the church. Kaya po hanggang sa panahon natin ngayon, importante pa rin po hanggang ngayon itong 2 Peter letter na ito kasi marami pa rin po mula noon hanggang ngayon talagang maraming mga false teachers na nagtatry na ma-penetrate ang mga mananampalataya. Kaya naman importante itong 2 Peter na ating pag-aaralan. Peter intended to instruct Christians in how to defend themselves against these false teachers and their deceptive lies. Kaya po magandang mabasa din po natin cover to cover ang 2 Peter para malaman natin paano tayo magdepensa sa mga laban sa mga false teachers at kanilang mga kasinungalingan. Ang 2 Peter is almost like Apostle Peter's last will and testament. Makikita po natin na sinasabi niya ito na malapit na siyang mag-graduate dito sa lupa nung sinusulat niya to warn the beloved believers in Christ about the doctrinal dangers they were facing. Ito yung last will and testament ni Apostle Peter. Mababasa natin yon dito sa 2 Peter chapter 1 verses 12 to 15. Sabi doon, for this reason I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth. Kahit na alam na daw po ng mga manampalataya na sinusulatan niya noon yung katotohanan. Yes, I think it is right as long as I am in this tent to stir you up, reminding you, habang buhay pa daw siya, na tama lang daw po na ipaalala niya sa kanila, knowing that shortly, I must put off my tent. Ayun, ibig sabihin, malapit na akong graduate sa lupa, malapit na siyang pumunta sa langit, mamatay.
papunta na kay Lord. Just as our Lord Jesus Christ showed me. Moreover, I will be careful to ensure that you always have a reminder of these things after my decease. Yon. Kaya ito ang parang last will and testament ni Apostle Peter para sa mga manampalataya nung panahon na yon. Pero maganda rin pong pag-aralan natin hanggang ngayon dahil po ito ay sinulat para sa mga believers para sila ay hindi maligaw ng mga false teachers. Umpisahan po natin sa 2 Peter chapter 1 verse 1. Sabi po doon, Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Dito po sa verse 1, pinakilala po ni Apostle Peter na siya ang writer ng 2 Peter na ito. At in-address niya po itong sulat na ito sa mga believers, sa lahat ng believers, katulad niya who have obtained precious faith. Mga believers na natanggap o natamo ang napaka mahalagang pananampalataya. Sinulat to para sa mga believers nga. Second, sa verse 2 to 4, sabi po doon, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Sa gitna ng mga false teacher, sinasabi ni Apostle Peter na grace and peace be multiplied to you. Huwag kayong mag-alala. Grasya at kapayapaan ang patuloy na lalago sa inyo dahil kilala nyo ang Diyos at ang Panginoong Hesus. At grace and peace, ang reason din bakit kayo magmumultiply sa inyo, dinedeclare niya to sa lahat ng mananampalataya. Kasi unang reason po sa makikita natin sa verse 3, sabi doon, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. Bali, ang divine power po, ang Holy Spirit, nung tayo po ay naging mananampalataya, sabi po sa Bible, we are the temple of the Holy Spirit. Kaya nasa atin po ang Holy Spirit, the divine power has been given to us. Yun po ang Holy Spirit binigay sa atin at ang Holy Spirit po ang magkakaloob sa atin lahat ng bagay na kailangan natin, all things na kailangan natin pertaining to life, sa ating successful life, successful living, and godliness. At ang pangalawang dahilan bakit magkakaroon tayo ng grace and peace sa ating mga buhay ay sabi rin po sa verse 4, by which have been given to us exceedingly great. Ang great daw po, mega, exceedingly outstanding. Yan po daw ang ibig sabihin ng original word na great na sinulat dito. And precious, yan naman po ang ibig sabihin daw po ng precious, price, valuable, promises, yung word of God, promises of God. Kaya itong dalawang ito, ang Holy Spirit at ang promises of God, excuse me, ang word of God, God has given us everything we need to succeed and to be godly. To receive it. It's given us His power and promises. God's promises are mega magnificent. Kaya naman po, sinasabi nga po na yan, Antilulo, kailangan i-apply natin. Kaya sa verses 5 to 7, makikita po natin, sinasabi doon sa verse 5, but also for this very reason, giving all diligence. Ito, kailangan daw po, let's give all diligence. Ang diligence na sinasabi rito, maximizing your effort, working as hard as you can, not for salvation. Kasi hindi po sa salvation, kasi it's by grace, through faith that we are saved, not by good works. Sabi nga sa Ephesians 2:8 to 10. But once we are saved, from salvation, you cooperate with God. Kailangan po, dahil ligtas na tayo, meron po tayong responsibilidad to cooperate with God. We need to give our all diligence and add. Ito, sabi, we apply God's word and power. We apply His promises. We cooperate. We grow in grace by obeying. Give all diligence
add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. Ito po, kailangan sinasabi rito, let's work as hard as we can to add all this virtue, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, and love. Lahat po ito yung fruit of the Holy Spirit. Sinabi po, we are called to walk in the Spirit. We're not called to sit in the Spirit. Yeah. We have to do. We're not called to relax in the Spirit. We're called to walk. Kaya po, dapat po tayo ay naglalakad, hindi tayo nakarelax lang, pabanjing-banjing, o kaya nakaupo lang, paupo-upo. Kailangan po tayo lumalakad para po ma-appropriate natin yung full blessings ni Lord sa ating mga buhay. We have to make progress, regular, ongoing, continuous progress. Hindi po como tayo ay naging successful na sa isang bagay. Kailangan po magpapatuloy po tayo. Hindi po graduate habang tayo nabubuhay. Patuloy po tayong lumalago. Patuloy po tayong nag-grow. Patuloy po tayong nagiging blessing sa iba. Kaya naman po, yan po ang naisin ng Diyos sa ating buhay. We need to be with all diligence, add all these virtues, we need to obey God, cooperate with the Holy Spirit. We have to appropriate the blessings. God says, para pong sinasabi ng Panginoon sa atin, here's all the equipment you need to grow and to be godly. Here's my promise. Here's my power. Appropriate it. Walk in it. Kaya naman po kailangan tayo kumikilos, naglalakad. Hindi po pwedeng tayo ay nakahinto na, como tayo ay naging successful na, nakamit na natin yung prayer request natin. Hindi dapat tayo titigil doon. Dapat po tayo magpapatuloy. Para po sinasabi ni Charles Spurgeon, yung isa sa mga respected Christians of all time, sabi po niya, most Christians as to the river of experience are only up to ankles. Para daw pong ang blessing na natatanggap natin ikukumpara sa isang river of experience, sa ilog na nararanasan natin sa ating pagiging Kristiyano ay hanggang ankles lang daw. Yung iba naman daw po, some others have waded till the stream is up to knees. Hanggang sa tuhod, kataas lang daw po pala ang nararanasan pagpapala. A few find it breast, means yung iba naman daw po, may kokonti daw po hanggang dito sa dibdib. Kasing taas ng dibdib ang naranasang pagpapala sa Diyos. But a few, pero kokonti lang daw po. Oh, how few find it a river to swim in, the bottom of which they cannot touch. Kokonti lang daw po ang nakaranas ng kapuspusan ng banal na espiritu ng pagpapala ng Diyos, na katulad na tayo ay makakalangoy na hindi natin, dahil sa lalim po ng tubig na ng pagpapala ng Diyos, ng plano ng Diyos na na-accomplish sa buhay natin, ng calling ng Diyos na gaganap sa buhay natin, hindi na natin maabot yung ground ng ilog kasi sa lalim, dahil tayo talagang puspos at sumusunod sa gabay ng banal na espiritu na nasa atin. You might say, but I am saved. Yung iba po kasi nakontento na dahil alam nila saved na sila. Pero po ang tanong na dapat nating tanungin sa ating sarili, are you enjoying the inheritance that is yours in Christ? Kasi po, napakalaki po, hindi sabi ng Bible, no eyes have seen nor ears have heard what God has in store for those who loved Him. Hindi po natin kayang maisip, ma-imagine kung nakakanood po tayo dati nung hindi pa tayo Christian ng mga istorya ng mga pelikula o kaya ng mga TV program na happy ending. Mas maganda po ang kayang ibigay ng Diyos. Hindi pa po naiisip ng kahit na sinong director o story writer o kaya ng kung sino man po dito sa lupa ang kayang ibigay na pagpapala sa atin ng Diyos. Kaya kailangan tayo ay magpatuloy, continue to progress, continue to walk with God,
Don't stop. Success after success po dapat. Do not enjoy the laurel of yesterday, but every day must be a victory to us, a territory conquered for the kingdom of God. Hindi po natatapos to sa araw-araw hanggat po tayo ay hindi pa po kinukuha ng Panginoon sa kanyang kaharian. Dapat po tuloy-tuloy po ang ating paglago sa kanya. Don't settle down. Keep walking and see all that God has for us. Sabi nga po sa Joshua 1:7-8, kailangan lang natin upang tayo patuloy na magtatagumpay. Ito po ang sinasabi sa verse 7, only be strong and very courageous. Kailangan po tayo ay maging matatag. Huwag tayong susuko. Labanan natin anumang hirap. Maging matapang tayo upang that you may observe to do, upang maganap natin according to the law which Moses my servant commanded you, upang maganap natin kung ano man po ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita sa ating pagbabasa ng Biblia. Maganap po natin ang anong pinagagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kailangan daw po tayo maging strong and very courageous. Do not give up. Keep on. Keep fighting the good fight of faith in the strength of the living God, in the strength of the Holy Spirit. Do not turn from it to the right hand or to the left, sabing ganun, that you may prosper wherever you go. Sabi po ng verse 7 sa verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth. Ito po, narinig na po natin dati ito, pero gusto pong ulitin sa atin ng Panginoon. Kailangan po ang lumalabas sa ating mga labi ay ang mga promises of God, kung ano sinasabi ng Diyos. Hindi po yung mga sinasabi ng tao. Wag po tayong magpapa-apekto sa mga sinasabi ng tao. Kung sinasabi nila, inflation ngayon, so what? Sabi ng Biblia, God is my provider. God is able to do above and beyond all that I ever ask or imagine. Kaya naman po yun po dapat ang lumalabas sa ating mga bibig, ang pangako ng Panginoong Diyos. At sinasabi rin po pagpapatuloy, but you shall meditate in it day and night. Kailangan po ang ating laman ng isip ay ang salita ng Diyos, hindi po ang salita ng tao. Hindi po ang sinabi ni Google, hindi po ang sinabi ng news, kundi po ang sinabi ng salita ng Diyos. Ang explanation daw po ng meditate, the word meditate itself means to ponder. It also is sometimes translated to mutter or to moan. In its root form, it speaks of the low moaning or groaning, growling of an animal, usually an animal who would chew the cud and kind of go. Yung kung nakita nyo po yung kambing, parang kambing po, pag kumain po pala yung kambing, ninunguya niya sa labi niya, ay sa bibig niya yung grass. Hindi siya tumitigil sa pagnguya, at pag nagnguya niya na, nakukuha niya na yung lasa, yung nutrition, tapos lulunukin niya, mapupunta na daw sa tiyan niya, pero iluluwa niya daw ulit, isusukan niya ulit, tapos ngunguyain niya rin daw na naman ulit yung nilunok niya na pagkain. Dapat daw ganun din po ang ating pag-meditate ng Word of God. You take a portion of Scripture, you turn it over, you think about it, you focus it, and so much comes out the more you do it. Kaya hindi po natatapos sa basta lang ng basa o sa isang araw. Paulit-ulit po, the whole day, uulit-ulitin natin ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita hanggang sa makikita natin napakaraming gustong sabihin ng Panginoon sa atin upang tayo magtagumpay sa ating buhay. At sinabi rin dito, after meditating it day and night, upang that you may observe to do according to all that is written in it. Upang maisabuhay natin lahat ng mga sinasabi at nasusulat sa salita ng Diyos. At pag nagawa daw po natin ito, be strong and very courageous, observe to do all that is written in the book of God and meditate on the word of God day and night. Pag nagawa natin ang tatlong yon,
For then you will make your way prosperous. Ito po ang promise na nag-iintay. Tayo po ay magiging prosperous. And then you will have good success. Hindi lang basta success, but good success. Kaya sobra-sobra po umaapaw ang pagpapala ng Diyos para sa atin kung tayo po ay susunod sa kanyang sinabi. Be strong and courageous. Meditate on the word of God day and night. It shall not depart from your mouth. Tapos po, observe everything that is written on it. At tayo po ay siguradong mabibless ni Lord ng umaapaw. Siksik-liglig at umaapaw. Pagpapatuloy po sa verse 8 ng 2 Peter 1, for if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ito na naman po, inulit lang po dito na tayo po ay magiging fruitful. Hindi po tayo magiging barren o anong tawag ba doon? Yung walang anak. Kundi po tayo ay hindi po tayo magiging baog, kundi tayo ay maraming fruits. Ngunit po kung di po tayo susunod sa sinasabi ng Panginoon, for he who lacks these things is short-sighted, even to blindness. Ito po, para daw po tayong bulag at nakalimutan na natin na tayo ay nilinis na sa ating mga kasalanan ng Panginoon. Kaya naman po kailangan tayo ay magpapatuloy, continuously progressing in our walk with the Lord Jesus Christ. Sa verse 10 po, therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. Ito na naman po, inuulit na naman po ni Lord na kailangan tayong maging masipag upang tayo ay mapuspos sa kanyang pagpapala. For if you do these things, you will never stumble. Hindi daw po tayo matatapilok, matitisod kung tayo po ay gagawin natin yung mga sinabi niya in the previous verses. For so, ito pang isang reward po. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya naman po may nag-iintay sa atin, hindi lang po dito sa lupa, kundi po everlasting kingdom of our Lord Jesus Christ. Doon na po tayo magtatapos. The power is in us. Yes. We have the Holy Spirit and the promises of the Lord God Almighty. All things that we need to be godly and to be successful in this life. Kaya naman po, kailangan lang po natin na i-apply ang salita ng Diyos. Lord Jesus Christ. Amen. Not is compared to the promises that we have in our Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Maganda po yung sinasabi niya, Auntie Helen na. Sige nga, ulitin niyo po. Yung that's nothing compared to the promises that I have in our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ang word of God daw po heaven and earth will pass away, but the word of God will remain forever. Yeah, but the word of God remains in us. Amen. Tsaka po may Holy Spirit po sa ating lahat na siyang nagbibigay ng illumination tsaka strength and power para po magampanan po natin ang pagiging buhay Kristiyano.